Yan, hello guys. So sa video natin ngayon guys, pag-usapan natin yung pangalawang Senate hearing. Yung pangalawang pagdinig tungkol dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito yung pinangungunahan na Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Yan, siya yung nagsagawa ng hearing na to. So sa unang hearing guys, maraming dumating. Lahat ng pinatawag niya dumalo po. Lahat ng tanong nasagot. Yung iba niyang mga katanungan, lahat doon nasasagot. Nagsalita din doon si Jinggoy, si Bongo. Yan. Pero yung ibang senator doon na pinatawag ni Senator Amy Marcos, hindi po pumunta. Gaya ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po pumunta ron sa unang pagdinig. Pero ngayon guys, etong pangalawang pagdinig is nandun po si Senator Bongo tsaka si Senator Bato de la Rosa. Pero ang wala naman po sa pangalawang pagdinig ay yung mga pinapatawag na government official. Yung mga executive government official ng ating administrasyong Marcos. Yan. So, ang ano rito guys, kasi ang sinasabi dito ni Senator Amy is may tinatago daw yung Malacanang. Ano daw yung tinatago? Bakit hindi pinayagang pumunta yung mga executive? Yung mga pinapatawag niya, hindi daw pumunta. So ang sagot naman ng Malacanang dito ni Secretary Claire, yan yung tagapagsalita guys, yung spokesperson, is pinatawag po ng unang hearing at dumalo tapos nasagot na po yung mga katanungan. Ano pa daw po ba ang itatanong kung lahat ng tanong ng unang hearing ay nasagot na at paulit-ulit na lang daw po yung ibang mga tanong. So paulit-ulit daw po yung nasagot. Nasagot naman daw po lahat. Kaya wala nang dahilan para pumunta pa yung mga pinatawag ng unang hearing. Kagaya nila Torre, nila General Torre, nila General Malbil, tapos si Boyeng Rimulya, yung iba pa, mga DOJ, yan, yung mga, basta yung mga sangkot sa pagpapahuli or sa paghuli kay dating Pangulo is hindi po pumunta sa pangalawang hearing. Yan. So, ang sinasabi rito, may mga tinatago kaya hindi pumunta. At ngayon guys, eto na. Kasi nga hindi sila pumunta. Yan, maglalabas na ng subpoena si Senator Amy Marcos para ipatawag sila sa susunod pang hearing. So may pangatlo pa guys, may pangatlong hearing. So kasi hindi nila nakuha yung gusto nila ng pangalawa eh. Kaya gagawa sila ng pangatlo syempre. So eto, sa pangatlong hearing, gusto nila na pumunta silang lahat. Gusto ni Senator Amy. Kaya nag-ano siya ng subpoena, ipinasa niya sa Senate President kay Cheese. Pero hindi pa napirmahan yung una. Kaya eto, naglabas na naman siya ng panibago. Magpapadala daw po siya ng panibagong subpoena. Mga papel para pirmahan. Sana daw po mapirmahan na para mapatawag ito. Pero hinaharang po ito ni Senate President kasi nga may executive privilege yung mga opisyal na hindi talaga pumunta ron. Siyempre sinabi rin ng Malacanang, di ba? So ito guys, panoorin natin yung video ni Senator Amy, yung sa interview niya. Panoorin na po natin. Sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po to, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga sekretary
ni Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabpina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong sabpina. Pinapaaral pa daw po ni SP sa legal department. Oo nga kaya sobrang tagal. Pero sana sa kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ang executive privilege at yung sub judice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga official, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung sub-judice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Ma'am, sorry. So, kasama sa Papa si... Yes, lahat po. Lahat nandito. Lahat Nandito hindi sumipot kanina, papasipina nyo? lahat na lang Colonel Bravo sa Air Force, Administrator Ignacio, lahat na lang sinama Kaya nagugulat po kami kung bakit lahat sinama. Andito po yung mga secretary, Secretary John Vic, Secretary Boying. Nanguobliga tayo kasi ang dami-dami pa talagang tanong at tulad ng nakita siguro ninyo, maraming bagong katibayan, maraming dokumento na bago, maraming nagsasalita na bagong impormasyon. Ang sambayanan talaga ay sumisigaw at humihingi ng kalinawan. Ma'am, may target date po kayo for the next hearing? Eto nga paano ako magne-next hearing? Wala na naman testigo. Ma'am, sorry. Mahirap mag-monologue. What did we accomplish since wala nga pong sumagot sa napakaraming tanong po today? Palagay ko, at least kahit papano, nabigyan natin sila ng idea. Dati nagagalit at nasa sulat ni Executive Secretary Bersamin, ano yung mga tanong ninyo? Ayun, di naibigay yung mga tanong. Kasi yung sulat niya noon, late, dumating, naghihiring na po. Ngayon, nabigay na nga namin lahat ng tanong sa pamamaraan nitong second hearing. Sana, sumagot na sila, nabigyan sila ng clue, meron na silang panahon, alamin yung totoo, at ibuo yung sasagutin. You're hoping na yung next hearing makaka-attend sila? Sana naman, pero ibibigay ko muna ang marami, sabi, papakontempt. Paano tayo magpapakontempt? Walang tao sa kwarto na iko-contempt. Paano tayo magsasabpina, hindi pa napipirmahan at naibibigay sa mga nauukol. Ma'am, tatapusin nyo na po if ever na isnabin po ulit ng cabinet members and ilang officials po. Well, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. Kausapin natin si Senate President Cheese, nasa kamay niya ang mga susunod na hakbang. Ma'am, bali yan, ma'am. Signed nyo na po yan. Ibibigay nyo na po kay SP. Yes, ibibigay ko na sa KSP. Buo na siya. So ayan guys, napanood niyo yung video yung sa interview kay Senator Amy. So magpapadala siya ng mga sabpina, sana pirmahan. Pero kung hindi pirmahan, syempre hindi pa rin sisipot yung mga pinapatawag niya. So anong masasabi niyo guys sa Senate hearing na to? Tama lang ba yung ginawa ng Malacanang na hindi pa siputin yung mga sangkot sa paghuli kay dating Pangulo? Or sa tingin niyo may tinatago na dapat isiwalat? Or kasi ang sinasabi for security purposes yung pwedeng makasira sa Pilipinas. So pero sana sa hearing lumabas yung katotohanan at sana malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung nangyari. Ano ba dapat mangyari? Or may nalabag bang batas? Yan. Kaya naghihiring guys para dyan yan. Para malaman ng taong bayan kung ano ba yung dapat na ginawa. Yung tamang proseso. Yan. So yun lang guys. Hanggang dito na lang po. Yan. Sana
pirmahan yung subpoena para masagot yung iba pang mga katanungan ni Senator Amy kung may mga itatanong pa siya. Kasi ang sinasabi ng Malacanang is nasagot na po lahat. Tapos si Senator Bato nandun din, nagkagalit din at nadidismaya. Bakit daw hindi sumipot? Pero ang sabi ng Malacanang ng unang hearing, hindi rin po siya sumipot, si Senator Bato. So kung sumipot siya, nagkaroon siya ng pagkakataon para tanungin yung mga inaakusahan nila or yung mga pinatawag nila na sangkot doon sa paghuli kay dating Pangulo. Yun. So yun lang po guys. Maraming salamat po. Ayun lang po yung update natin ngayon. So hanggang sa susunod po ulit.